Binunyag ni Justice Secretary Boying Remulla na tumawag sa kanya si Magbubukid Representative Ferdinand Beltran at kinwestiyon ang pagkakasama ng pangalan nito sa Immigration Lookout Bulletin Order. Samantala, ikalawang ilbo laban sa mga DPWH official at kontratista na tanggap na ng Bureau of Immigration. Si Margot Gonzalez magbabalita. Under monitoring na ang lahat ng individual na nasa una at ikalawang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na permado ni Justice Secretary Boying Remulla. Ayon sa BI, susubaybayan nila ang mga travel activities ng mga individual. Natanggap na rin ng BI ang ikalawang ILBO mula sa DOJ. Sa pagbubunyag naman, Justice Secretary Boying Remulla, ilang beses daw na tumawag ang isang kongresista at pinalagan ng pagkakasama nito sa ILBO na request ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon naman sa kalihim, ministerial sa bahagi nila ang pag-aproba ng ILBO kung may request. But we have a feedback na may nagrereklamo sa House that one of those issued ng ILBO is a congressman. Certain Mr. Beltran. I don't know him Hindi ko siya kilala I think he's a party list representative. And na-alarm lang kami na, well, I'm sorry, di ba? Hindi po namin piniling gawin yan. It's not an arbitrary decision on our part to put a name of a congressman there. It's just that he happened to be in the list submitted by the Blue Ribbon Committee Chairman. Of course, we respect the Blue Ribbon Committee. Ministerial sabi yan Pag nag-request, we will issue. Because that's what the job entails. Si Ako Bicol Representative Saldico, na kasalukuyang nasa Amerika, wala pa raw sa listahan na may ILBO kasi wala pang natatanggap na request ang DOJ. Sinasabing si Saldico ay affiliated sa Sunwest Construction, kumpanyang kasama sa listahan ng Malacanang na may pinakamaraming nakuhang flood control projects. I'm relying on the word of the House about this being in America. But we haven't put him yet on any ILBO. Kasi nga, it will take a few requests for us to be able to handle those things. Kasi nga, it's something that you don't want to use wantonly. Sa mga pangalang nasa ILBO, wala pa raw ang nakakalabas ng bansa. Ang mag-asawang Diskaya, nandito pa raw sa Pilipinas. Pagka dumating yung panahon na nagkaroon na ng kaso and they're in absentia, well, we can still put an HDO against them kasi they're suspected to have absconded to another country. Kaya, and saka Interpol, we can give a blue notice and a red notice. A blue notice to know, so they'll inform us of the whereabouts of the person, and a red notice to help us arrest the person, if possible. Natuklasan naman mula kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na maging sa lungsod ay nakakubra ng 3 bilyong halaga ng flood control projects ang mga Diskaya sa ilalim ng Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Great Pacific and General Contractor Incorporated, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at sa St. Matthew General Contractor. Inahabol na rin sila ng LGU dahil sa hindi pagbabayad ng contractor's tax na tinatayang umaabot sa 30 million pesos. Babala ni Isko, mapablacklist sila at posible silang makasuhan. We'll give them ample time to respond, to act. Itong mga hindi magko-comply na kumpanya will be blacklisted under the City Engineering's Office and Office of the Building Official. So ano ang epekto noon? Hindi po sila bibigyan ng permit. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNA News.